Base sa balitang kumakalat, babala China nagpadala dito ng carrier strike group. Babalang sumunod pa di umano sa kanilang Russia. Babalang nakapasok na sa Philippine Rise ang kanilang strike group. Babalang nakaalerto dito ang Pilipinas. Ayon sa AFP, nakakabahala ang ginawang pagde-deploy na ito ng China sa katubigang pumasok na sila dito sa West Philippine Sea. Para ba kasing hindi na sila natatakot pa sa arbitral, sumama pa sa kanila ang Russia sa West Philippine Sea. Pero ang totoong pinangangambahan daw dito ni dating Soljan Hardelesa, baka pareho tayong akyatin ng China at Russia sa West Philippine Sea. And I hope it does not, that they board Philippine vessels. You will have additional damages. Isama yon so that we can get a ruling na illegal yon kung it will come to pass. Pero speaking of nagpadala ng carrier strike group dito ang China, bistado naman ng Senate si Harry Roque. Ini-involve, tinuturong protector daw dito ng mga Chinese ni Senator Risa. Sunod-sunod na kasing naaaresto dito mga pogong pinapasok nilang mga Chinese. Nai-involve, tinuturong si Harry Roque ang pasimuno daw dito ng China. So, nung pong ika-26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa Ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon na sa aking tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Siya po ang head ng OGLD. Dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong papakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At yun daw po 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon sa mga buwanang mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw na mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So ang kwento po niya, buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa PAGCOR. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa $500,000 US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, ang totoo po habang tayo ay nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng PAGCOR para po yung arrears na himigit kumulang sa $500,000
dolyares, US dollars, ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Dennis Cunanan at hindi ka na lang nagbabayad ng diretsyo sa Land Bank of the Philippines account ng PAGCOR? Ang sabi po niya ay si Ginoong Cunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa Land Bank ng portion lamang ng 500,000 dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura nung Hulyo, mag-i-expire po yung lisensyang in-issue nung nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023. Dahilan sa kami ay nagbigay ng panibagong mga panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, Opo. sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong, Opo. at yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung inilalakad niyang Pogo, nag-follow up ba si dating Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya pre-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po, Hindi pa po nagfa-follow hindi up pa po. noon. Dahil nung Pero September po, nag-follow up eventually. yung pong, ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil So, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya halimbawa kay Attorney Jessa? So, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Pagkatapos naman po, sabi ko, pwede, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga licensees ng PAGCOR. Nakapag-file po sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pina-check ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa Land Bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip ng himigit kumulang mga 203,000 US dollars. So ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan. Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jessa ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa Land Bank.
So para po ma-validate yung inulat, yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila'y nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad dun sa land bank. Doon Excuse po ang me, account. Chair. Yes, Opo, sir. Sen. Nancy. But yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo. So, nung hapon nga po, sabi ko kay Attorney Jessa, pag alis na po nila, pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing magdideposito sila. So, nung hapon din yun po, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng PAGCOR at ito po ay nagkakahalagang 203,000. In short, Senator Binay, hindi po yung kabuoang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque at nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. At doon po nakita na nung panahon ng nakarang administrasyon ng PAGCOR, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 metro kwadrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, 9,000 metro kwadrado na po ang ina-applyan nila. So, triple na po sa original. 3 beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng PAGCOR nung panahon po nung nakarang administrasyon. So, doon po prinoseso na po yung application nila at marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil naghihigpit na po kami. After doon po, diretso na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang si Yes, Attorney Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney. Madam Chair. Before Attorney Jessa, So, Sen. Nancy. To reiterate, Opo. after ho nung meeting na yan, never nyo na ho nakausap. Hindi po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po Sinamahan po niya. Maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin, I may just, ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag-a-apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvisean ng kanyang abogado at ng PAGCOR na baka masyado siyang bata na maging authorized representative sapagkat nung panahon po na yon, nung 2020, kung di ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya'y 19 na taong gulang lamang. Teenager. O, Sino so, pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Cunanan na lang ang maging authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa PAGCOR. Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Si Attorney Jessa po na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or
text nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po, Yes, salamat, Chair. So, Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan ni dating Secretary Roque, or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023? Ma'am, sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply, at nag-reply po siya doon ng salamat. And then isang beses din po message po siya na ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing, at it will be filed in 3 weeks latest. Thanks and FYI. Then, 2 beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yun lang. So, lahat-lahat po, Attorney Jessa, may isang text si dating Sec Roque, may 5 tawag na nakapag-usap kayo, plus 2 tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So, lahat-lahat, 9 na beses siya, si dating Sec Roque, nag-follow up sa inyo. 6 lang po, ma'am. Bali, 3 nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, nung May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So, 6 in total yung pag-follow up niya. Kami pa rin. Usually, 3. Ano na yun par for the course na, pero doble pa doon, 6. So, Attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito mga 3 level sa ilalim ng presidenteng si Julian Linsangan III. May kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Yes, before you answer gusto ko lang yung tanong, so kung inform nyo through text, may sagot ba? Through phone call po yun. Ang sabi niya lang po, ganun ba, i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay, so and then walang face-to-face meeting. And on record, wala namang, hindi siya nagsabi na dapat bigyan nyo ng permit, walang ganung demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Lagi lang po siyang please or thank you, ganun lang naman po. sa akin din po, Yes, ganun, Chair Senator Tenco. Binay. Hindi po siya naman namamwersa, nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Sabi nga niya, uulitin ko, sinamahan ko ito, aggrieved party daw nga. So wala akong scenario na ng braso siya. Wala po, liniliwanag ko po yun sa harapan. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank you, Chair, Sen. Nancy. Salamat, Chair. Yes, Sen. Jinggoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan sa abogado nga ni Binibining Cassandra Ong, at doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay, thank you. Mr. Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niya ba? Hindi ko po kilala, nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Cunanan, itong pangalan ito rings a bell to me. Dahil he was a former deputy director of TLRC, yung Technology and Livelihood Resource Center, no?
and he was also involved during the investigation of the pork barrel here in the Senate. And he was convicted. Three TLRC executives get 26 years for this pork scam. So itong taong ito ay convicted felon. Alright, just to give you an additional information. Salamat, Sen Jinggoy. So, mabalik lang dito sa slide na ito, no? So, malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque. So, tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I confirm po na pinasa po nila yun. Confirm. Salamat po. Kasi kung tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off record na iyon. At just to confirm, no, sa interaction nyo po, ang pagpresenta niya at pagkaintindi nyo, abogado talaga ng pogo na ito, si dating Sec Harry Roque. Yes, ma'am. Alright, thank you very much, Attorney. At this point po, Chair and colleagues, I'd like to move a bit to the Bamban Pogo. So, backtrack ng konti doon naman sa Bamban. Kasi po, when PAOK raided the Bamban Pogo Hub, they found documents from other Pogos. Pogos that PAGCOR had already declared illegal. One of these Pogos is Brick Hearts Technologies, Inc. Okay? Can you confirm po that Brick Hearts is a Pogo that PAGCOR had declared illegal? I confirm, ma'am, that Brick Hearts Technology po is a former service provider of that was given accreditation by PAGCOR, and it was already canceled po. So, kanselado na yung original na lisensya nitong Brick Hearts Technologies, Inc. And yet, nakita po ang mga internal documents nila sa Bamban nung ni-raid ito ng PAOK. Can you surmise why? I think, ma'am, it's possible po that when the accreditation of this company was canceled, they transferred from the original location in Cavite to another location po, which will cuddle them or allow them to operate pa rin continuously po, even without the proper accreditation. So even without the proper accreditation from the proper issuing authority ang PAGCOR, tutuloy pa rin nila yung dineclare ng illegal or pinawian na ng lisensyang Pogo operations, Chair. Opo, Senator Risa, gusto ko pong ipagbigay alam. Noong po kasing nag-assume ako ng chairmanship at pagiging CEO ng PAGCOR, meron pong 278 may lisensya, 298 ang nag-run po na lisensya nung nakarang administrasyon ng PAGCOR. At ang tunay pong inakala ko, ang problema lang po ng mga kumpanyang yon ay yung revenue shaving, yung hindi po pagdideklara ng tamang kita. Yun po ang tunay na unang pagkakaintindi ko at pagkakaalam ko. Kaya po, kaagad kong tinawag lahat po yung 298 licensees. At for the first time po, naganap daw yun sa PAGCOR kung saan lahat sila ay nag-attend. At sinabi ko po sa kanila na sa aking panunungkulan, hindi na ako papayag na hindi nila dinideklara ang tamang pagbayad ng buwis sa PAGCOR. At doon po, nangako po ang lahat ng iyon na sila'y magbabayad na po ng tamang buwis. At sa katunayan, meron pong mahigit 20% ang tinaas ng
nung panahon na yon, nung late 2022, meron pong halos 30% ang itinaas ng kita na tinanggap po na buwis ng PAGCOR mula do sa 298 licenses na yon. So, sa katotohanan, inakala ko po na matagumpay na rin ang aking at pagpasok ng taon, ang usapan pa namin nung lahat ng 298 na yon, dadagdag na naman sila ng bayad ng buwis dahil alam nilang mahigpit na tayo. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.